yung sinabi ni Megan. Malungkot. Yung problema sa inyo. Nasa akin lang. I'm very sorry. Hindi okay lang yun kasi part naman yun sa pag-stay dito. No. Matapos ang pagharap, mabigat pa rin ang nararamdaman ni Nan. Mahirap magsalita in front of many people. Pero yung feeling ng makipag-usap sa parang ilabas mo yung ano sa lobby mo. Ang feeling free. Ba't nga may konting buwak pa rin. Ang sagot ko mo. Oops. Yun naman pala eh. Oo, alam mo yung health mo. Sam, dili, kamisa. O sige, dali na. Ay. Aray. Good night, Nikki. Sa last 7 days ng mga teen housemates sa loob ng bahay, sana ngay mas tumibay pa ang kanilang samahan at mas intindihan nila ang isa't isa kahit pa ang isa ay lalabas ngayong gabi. Mga kapamilya, sino nga ba ang lalabas? Will it be Robbie or Nan? Tumatakbo na ang oras because you only have 21 minutes left to vote. Salubungin natin ang latest teen evictees sa pagbabalik ng Pinoy Big Brother Teen Edition Plus. At nakatutok pa rin kayo sa Pinoy Big Brother Teen Edition Plus Live Eviction Night. Patapos na ang isang edisyon ng Pinoy Big Brother pero naghahanda naman ang lahat sa pagsalubong sa next batch of Pinoy Dream Academy Scholars. Malalaman na nga natin ang napaka-meticulosong screening na kanilang pinagdaanan na The Dream Begins. Ang unang elimination round para sa Pinoy Dream Academy Season 2. Gabi-gabi simula June 9 sa Primetime Bida. Hindi pa man nakakapasok sa Academy, magbabawas na. Pero bago yan, muli natin kilalanin ang 32 Dreamers at ang bagong kapamilyang makakasama natin araw-araw sa Pinoy Dream Academy Season 2. Narito po. Mula sa libo-libong sumubok, iilang pangarap ang nabigyan ng liwanag, iilang pangalan at talento ang lumutang. At nabuo ang 32 Dreamers ng Pinoy Dream Academy Season 2. Nagmula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas, mula sa iba't ibang panig ng mundo, nagkatagpo-tagpo sa nag-iisang lugar kung saan sinusubok ang talento at karakter. Ang Pinoy Dream Academy. The Strugglers, ang mga may nais patunayan sa ibang tao at sa sarili. Ay, unano, pero kumbaga, hindi nila kilala kung sino ako. I think the most interesting fact about me is that I am a cancer survivor. Habit ko na po yung kumanta habang nagmampa. Think positive always. Dapat continue. The Students, ang mga kabataang maagang sinimulan ng pangarap. Deserving ako na makasali sa gantong contest. I honestly can say that I don't have that much experience. Mahirap talaga kapag ganun, may hindrance. I think if it didn't happen, me getting pregnant, I'd be a crazier person now. The Foreigners, ang mga nagbalikbayan at nagbabakasakali sa kasikatan. I left them to reach my goal. The only way to get them back again, the whole family, is to achieve my goal. I was raised a Filipino, so all my values are Filipino. I just like to give something back to the Philippines. Seamless speaker, kumakanta na ako dyan eh. To every event, ini-invite nila ako for that. You can't let go of dreams, you know? And I don't want to be 30 and looking back and tell myself, hindi ko ginawa. The Lovers, ang mga pusong sabay na umaaway. I really want to prove myself. I think a lot of people didn't believe in me. This time, I want to prove them that they're wrong. Miguel is my boyfriend. We're actually best friends that ended up together. We have a son na po. He's 3 years old. Nashock po yung daddy ko kasi hindi po niya alam na may boyfriend. The Kids,
ang mga anak na mag-aahon ng buhay ng kanilang pamilya. Si Utol, Lalanag, and my brother is gone. I know, masaya din po siya for me sa ginagawa ko. Instead na na-abort ako, pinamigay na lang ako. Sobrang napapasaya ko si Mama at si Papa. Yung joy sa mukha nila, yun yung talagang nagpupush sa akin. What I am now is because of all of them. My very big, very happy, very gay family. The Professionals. Ang mga profesional na muling binalikan ang tunay nilang pilit sa musika. If your passion talaga for music is mas mataas compare yung course na pinursuit niyo, mas mananaig pa rin yung passion for music. Matagal ko nang hinintay itong break na to, so if ever man napapasok ako, tatalikuran ko yung trabaho. Just at that time kasi ang daming conflict sa bahay, tapos nape-pressure ako, tapos pag galit yung isa, ako yung napapagalitan, kaya nagagalit din ako. Well, ako naman pag nakipag-away, hindi ko kasalanan. Kung mabait ka, mabait din ako sa'yo. The Power Woman. Ang mga babaeng paghuhugutan ang kanilang kwento sa buhay. Mother ko po, din na sila. Sabi niya po na ang ambisyon daw na ako, dili jud daw mo tupad. Kay wala daw ko'y paantuan. I'm proud that at least na patunayan ko na nagawa ko. Gusto ko pong kumante. Ayokong mamatay doon na gano'n na lang yung buhay ko, gano'n na lang lagi yung sitwasyon ng family namin. Youngster talaga. Makikita ko yung sarili ko. The Familiar Faces. Ang mga musikerong ginawa ng buhay ang pagkanta. Kung saan po ako napasok, naging banda, hanggang sinubukan lahat ng racket na pwede. Even pole dancing. Ganun lagi yung lagi nasasabi nila sa akin na oy, huwag kang maniwala dyan, tatlo babae. Oy, huwag kang sasama dyan sa boyfriend niya kasi baka suntukin kang bigla yan. Gusto ko patunayan sa marami na even though na-out ako before, I can make it big right now. Okay. I believe that I was born to be a star. My name is Anne Frances T. Pasco and I want this so bad I can taste it. Sino-sino kaya ang papalarin? Palapit na nating malaman yan. Pero bukod sa mga bagong mukhang inyong matutunghayan, sa muling pagbubukas ng Academy, isa pang ipinagmamalaking kababayan ang inyong makakasama. Get on the dance floor, baby. It's time to get it on. Sa Europa ay kinilala ang kanyang pangalan at minsan na rin siyang naimbitahan ng international franchise ng Pinoy Dream Academy, ang Star Academy sa France para ipamalas ang kanyang husay. Ang Pilipinong ipinagmamalaki nating lahat, Billy Crawford. Kahapon ay dumating na siya sa bansa. Handang-handa na sa kanyang pagsabak bilang host ng Pinoy Dream Academy Season 2. I'm really excited na makikita ko yung mga The Dreamers actually. So I'm gonna be a part of this. So I can't wait. Pinaka actually inaabangan ko is yung mga estudyante. So makikita ko kung saan sila nanggagaling and kung anong progress nila throughout the whole show. Handang-handa na rin maging inspirasyon para sa mga batang nagnanais gumawa ng pangalan sa mundo ng musika. I live to see another day of me performing, you know, and I look forward to the next day that I do perform. So I'm so happy to be on stage. Ipakita ko sila kung anong natutunan ko and what my influences are and yung inspiration. And hopefully nandito ako, I can inspire other kids and other people that's interested in being in showbiz. At handang-handa na sa kanyang bagong mundo bilang isang kapamilya. To share the same stage as one of my mentors, you know, Kuya Gary Valenciano, is a big thing for me. You know, Martin Rivera and everybody that's here. You know, I've always been a fan of what they've done. So I'm excited. I'm very happy. Abangan niyo po, June 14. Ito na, Pinoy Dream Academy Season 2. Nandito ako, nandito sila. Abangan niyo, June 14. Sa pagtatapos ng Pinoy Big Brother Teen Edition Plus, magbubukas ang pintuan ng Pinoy Dream Academy. Panibagong mga kwento ang ating susundan. Panibagong mga mukha ang ating kikilalanin. Panibagong mga tinig ang ating hahangaan. Pero hindi lahat ng 32 Dreamers ay mabibigyan ng pagkakataong makapasok sa Academy mula sa pagbubukas nito. Noong nakaraang linggo, humarap na sila sa isang panibagong pagsubok. Ang kauna-unahan nilang pagharap sa tatayong Dream Mentors ng Pinoy Dream Academy Season 2. Ang batikang direktor na si Jose Javier Reyes. Kung siseryosohin mo ang pagiging performer, wala kaming pakialam kung 3 oras ang tulog mo. I don't like it. Ang mahusay na music mentor na si Pichi Molina. Talagang kumakanta ka from the heart. That's good. At ang headmaster, Maestro Ryan Cayabyab. And I like your voice. I like
Gusto ko the way you sing, and I think you'll even be better. I think malayo maabot mo. Ito ang kanilang panibagong pagsubok. Sino ang pumasa? Sino ang lumagpak? Hindi ka pumasa. Pasado ka sa round na to. Hindi ka pumasa. Pasado ka. Sino ang mukhang ating